putang. Hi guys! It's me, Simpleng Pirikera Vlog Takeover mula sa page ni Simpleng Moto Vlog. Dahil nahihiya daw siya mag voice over. Oh my god! Nag-video ka pa kung di ka marunong mag voice over. Oy! Pauwi na nga pala kami nitong Manila kasi nandito kami sa Nueva Ecija. Biglang uwi ng mga itik na ito dito dahil may mga inasikaso, binili tayo, mga ganern. Bumili kasi kami ng gamit ng mga anak niya. Kaya umuwi kami kasi baka sa susunod hindi na kami makauwi, baka July pa or something. By the way, as you can see, pangit ng panahon ngayon. Diyan. Oo, pangit ang panahon. Basta yun na yun. Malula, maambon, maulan. Kaya sa ending panoorin nyo or alam kong napanood nyo na. Kaya ikukwento ko sa inyo kung ano ba yung mga pangyayari bago ang sakuna. Oo, Diyos ko day, nakakahiya. Dito nga kami pala dumaan kina Lolo Pete dahil maputik sa kabilang daanan. At the same time is mas malapit yung daanan dito. Paglabas mo is yung main road na. Alam nyo ba, ito yung first long ride ko. Yung sabi ko, sana walang mangyaring iba na sana safe makauwi. Although safe naman kami nakauwi. Pero, meron pa rin nangyayari. Diyos ko po. Siguro, ganun talaga pag rider ka. Hindi maiiwasan, maging maingat ka man, maging ano ka man, mabagal ka man, basta may mangyayari at mangyayari talaga. Kaya ingat-ingat tayo mga kapwa ko motorista, ano. As you can see, may mga dala kaming mais, pechay, talong. Kaya salamat sa mga nagbigay. Dito bandang San Leonardo, Pagapan na. Tama ba? Oo, tama. Ang hirap pag walang kausap. Ang hirap pag nagvo-voice over ka, kung ano lang lumabas sa bibig mo, ayun na yon. Sobrang traffic nga dito, guys. And then sa part na to, hinihintay nila ako. O, tingnan nyo, tulalay, di ba? Mamaya mas matutulala pa yan. Oo. Hindi, inaantay nila ako dito kasi nga, naipit ako dun sa may traffic. Naipit ako dun sa may sa may nagpapa-stop basta sa enforcer dyan, nandiyan ako sa pinakaunahan kaya naantay nila ako. Syempre hindi tayo magiging kamote for this video at nahulog ang kanyang lens cap. Oo, pinulot niya dito habang inaantay na naman ako. Lagi na lang kasi ako naaabutan ng hinto kaya nauuna sila kaya naantay nila ako, ganun. Nandito na kami, palabas na kami ng Gapanare. Ayan ako, diba? Chill lang naman ako magpatakbo, guys. Hindi ako mabilis. Hindi din sobrang bagal. Yung sakto lang. At nakikita nyo ang kaulapan. Kala nyo lang maliwanag pero madilim yan. Kaya nagdadoubt talaga kami na baka umulan na, bilisan na. Pero aabutan ka ng ulan dahil maulan nga lang araw na yan. Kita nyo naman, nandito na yata kami nito sa San Miguel. Pero ayan na yung patak ng ulan. Ambon pa lang naman yan. Kaya naghahanap kami ng matatabihan para yung, di ba, kita nyo, mayroong 360 ba, mabasa or something, basta ganun. Kaya sisilong muna kami sana para magkapote. Pero nawala rin naman ang ambon na yan. Banda dito na sa San Ildefonso. Medyo maaraw-araw kaya sabi namin, ay maganda na, maaraw na, okay na yung panahon. Correct me if I'm wrong. If San Ildefonso na ba to o San Miguel. Siyempre tayo lang ako din no? Hindi ko pa talaga masyadong kabisado yung mga daan, lugar.
Basta mga places dito sa Bulacan. Oo. So, ayun. Kwento ko lang. Medyo, yung ibang daan dito is okay. Yung iba naman, hindi. Kaya, hindi talaga pwedeng overtake agad ako kasi nga, hindi ko talaga kabisado yung daan mamaya. Iniisip ko mamaya, what if masemplang ako tas may kasalubong akong bus? What if masemplang ako, truck naman yung muna sa akin? Oh, sobra, nakakatakot yun, Zay! Dito nga may nakapansin na nakalayla yung charger niya. Oo, kasi mahilig talaga siyang ganon, no? Kaya sa kuya na nagsabi dito sa isa na to, oo, thank you so much po sa pag-care. O, diba? May mga ganun tao. Yung iba, hayaan ka lang, oo. Tapos abagang ka ma-disgrasya. Kaya ba, pag nauwi kayong probinsya, ano bang trip nyo? Kumain? Gumala? Mag-explore? Kasi kami, piling namin, puro kami kain eh. Hindi rin naman kami makagala dahil nga napakaiksi ng oras namin na nandito sa may probinsya. And then, maulan pa nga ni. Kaya, nahimik na lang kami sa bahay. Pagtas namin mamalengke, mamili ng tawag dito, ng gamit ng mga bata. Kaya, siguro bawi tayo sa susunod. Kita nyo ba yung daan na to? Kailangan slow ka lang dito pag ikaw nakasingle. Kasi suffer madalas talaga. O para sa akin lang kasi hindi pa ako sanay. Kasi nga first bayahe ko to eh. At eto na nga, nandito na tayo sa bypass. Banda dito, maganda pa yung panahon, maliwanag pa. Pero, banda dun sa dulo, nakikita nyo ba yan? Madilim yan. Bakit dito sa kuha sa 360 bakit ganyan? Parang malinaw. Pinapanalangin nga namin sana hindi kami maabutan dito ng malakas na ulan. Nakikita nyo? Ang dilim, diba? Kaya sabi ko hindi imposible. Pero may dala naman kaming kapote. Pero, syempre, dalawa lang dala namin, 3 kami. Kaya, pag basa isa, dapat basa na rin ang lahat, ganun. Damay-damay na to. Ganun naman talaga, diba? Para walang KJ. Ayan, nakikita nyo. Sobrang dilim niyan. Kala nyo lang blue, pero madilim yan talaga. Nakikita nyo ko, ayan ako, diba? Mabagal lang ako magpatakbo. Bakit ganun? Oh, dito lang ako medyo nagmabilis kasi nga mabibilis na ang sasakyan dito, hindi ka pwedeng mabagal. Oo. Pero syempre ingat pa din. Hindi pwede basta singit dito. Lipat ka na lane, bandang gano'n, bandang ganyan. Oo. Sabi ko talaga, hindi talaga dapat ako kasama dito. Dapat siya lang mag-isa kasi walang magbabantay sa mga anakis namin, sa mga tuta, ganun. Pero ayaw niya, gusto niya talaga kasama ako para daw ma-experience ko ang long ride. Oo, ang saya, sobrang saya. Madalang lang kami magkasabay nito kasi minsan nauuna sila, pinapauna niya ako, pinapauna ko siya kasi nga mamaya may hindi ako alam na daan, may malubak, bigla-bigla na lang akong madaan doon at memplang ako. Eto na, nakikita nyo bumagsak na ang ulan at ayun ako. Makikita nyo, gigilid ako niya para itabi ang cellphone ko. Kasi nga mababasa, sabi ko saglit lang. Pero ining. Binusinahan, sabi niya dito daw sa gasolina. Sabi ko, kunin ko lang ang cellphone ko pero pinagmadali niya ako. Kita niyo yung daan na yan. Madulas. At ayan na nga, plok! Bagsak, lagapak, ganon. Kaya nagmadali sila. Siyempre, papanik sila niya, no? Tingnan nyo. Sabi ni kuya dyan, ako patay, dumulas, madulas, maputik, oo. Pero, still safe naman, okay naman. Hindi naman masama pagkakabagsak ko. Konti lang yung gasgas, walang nasira. Gasgas lang talaga, konti lang sugat. Pero puro pasa.
thank you dito sa kay kuya na tinulungan kami iangat yung motor dahil di nila ako maangat-angat kasi nga nagpapanik sila. Ako nga di ako nagpanik, sabi ko gusto ko lang makatayo dito para ano, tatayo ko, di ba? Okay naman ako niyan. Wala talaga pag madulas ang daan kahit mabagal ka pa. Nako, Diyos ko po. Dito nga kinakamusta nila ako, okay ka lang ba? May masakit ba? May sugat ba? Anong nangyari? Sabi ko, ayun, dumulas ang gulong ko doon sa may putekan. Parang hindi siya maputik pero maputik talaga siya kaya dumulas. Hindi ko na siya kinontra na pa kaliwa. Talagang pakanan ko na lang siya para hindi ganun ka so far OA ng pagkakabagsak ko. O, tingnan niyo, ang putik pa, di ba? Ang putik ko dyan, ang dugyot-dugyot ko dyan. Pero still, thank you God kasi ito lang po at safe pa po kami makaka-uwi dyan. Kaya self lesson learned, magpakabasa ka na lang ng ulan kaysa lumusong ka dun sa may putikan at umahon dyan. Oo. At syempre ipa-flex ko dyan ang empty helmet. Empty helmet baka naman, charis. Sobrang tebay, so for konti lang ang gasgas ng helmet ko. Ay, hindi siya OA na pagkagasgas dahil matibay ang helmet natin. Papasalamat ako sa helmet ko kasi nga kung hindi yan matibay, kung iba yung gamit ko, nako po, bogbog ang mukha ko, siguro may bukol ako or duguan ang aking mukha dahil nag-bump talaga sa sahig ang aking helmet. So, ayun guys. Kaya, sa kapwa ako motorista, ingat po tayong lahat. Lalo na sa maulan, maputik, madulas ang daan, ingat po tayong lahat.